Magandang hapon sa lahat na nanonood nitong live video na ito. Sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayong hapon pong ito ay ating pag-aralan po ang patungkol sa the rise of the Antichrist in the one world government. Dahil sa ating kapanahonan ngayon ay parang nagpa-practice na tayo sa one world government, sa New World Order. Sa pag-aralan natin ngayong hapong ito, makikita natin sa written word of God doon sa Revelation chapter 13 verses 1 to 10. Dito po ay makikita natin ang pag-rise ng Antichrist sa one world government na kung saan malapit na sa ating kapanahonan. Pero bago natin ipagpatuloy yung pag-aaral natin, tayo po muna ay hingin ng guidance ng ating Panginoon sa hapong ito. Tayo po muna ay mananalangin. Aming Amahan, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa kalakasan na binigay mo sa amin. Lord God, mula sa umaga hanggang sa mga oras ng ito, kung meron mo kaming nagawang pagkasala sa iyo, O Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami, O Diyos, at gawin mo po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Sa pagpatuloy namin sa sasamba sa iyo, through learning your word, Panginoon, your written word, O Lord God. Guide us, Panginoon. Pangunahan mo po kami, O Lord God, at open our spiritual eyes, our spiritual understanding, that we may grasp, O Lord God, sa iyong written word, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, O Lord God, na ang lahat ng aming mapag-aralan sa hapong ito, Panginoon, ay makapagpatibay ito sa aming pananampalataya sa iyo, O Lord God. At naway ikaw ay maitaas, ikaw ay maluwalhati sa hapong ito through our studying your word. Salamat, Amahan. Salamat, O Diyos. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. The rise of the Antichrist in the one world government. Sa Revelation chapter 13 verses 1 to 10. Atong sige kadunggan, Bisaya pala itong Pipilitin ko sanang magtagalog dahil halos buong Pilipinas ay nakakaintindi ng Tagalog. Kung Bisaya naman ang aking gagamitin na dialect ay Cebuano lang at taga Mindanao ang makakaintindi nito. Pero sa aking handouts ay Bisaya ang naisulat ko. So, yung iba Bisaya, yung iba Tagalog, at naway kahit ganito, marami pa rin makakaintindi nito sa manonood sa live video na ito. Antong sige gakadunggan ang mahitungod sa Antichrist nga mogula sa end times of the world. Diin siya ang magamando sa tibuok kalibutan. Sa Revelation chapter 13 verses 1 to 10, unang mabasa nato ang detalyadong pagkasulat ni ining Antichrist mahitungod sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagahimuon sa mundong ito. Yun na nga, si Antichrist, ito po ay duplication ng ating Panginoong Hesus. Si Antichrist, ang false prophet naman ay duplication ng Holy Spirit. At ang dragon ay si Satan ay ang duplication ng God the Father. So, ang Antichrist o ang iyang mga activities, titingnan po natin kung ano ba ang mga ginagawa ng Antichrist sa mundong ito sa pagdating niya o pagka-reveal niya sa mundong ito. Sa verse 1, sa chapter 13 verse 1, ang pagtungha sa Antichrist o the revelation of the Antichrist. Sabi ng verse 1, Then I saw a beast coming up out of the sea. So itong beast ay naghulagway ito, hinahulagway nito ang Antichrist. Itong beast po ay figure speech ito ng kapangyarihan ng Antichrist. Then I saw a beast coming up out of the sea. It had 10 horns and 7 heads. On its horns were 10 diadem crowns, and on its heads a blasphemous name. Pagkatapos sa pagpadayag sa Ginoo sa dragon,
nga mao si Satanas ngadto kang apostol John nga gihulog na kini dinhi sa kalibutan. Sa Revelation, mababasa natin to sa Revelation chapter 12 verses 7 to 12. Siguro atong basahon sa Bisaya na Bible. Humani adto nagsugod ang gera didto sa langit. Nakig-away si Michael, archangel, ug ang iyang kauban nga mga anghel, batok sa dragon. So itong dragon, ito si Satanas. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. So ating pagkatandaan, unawain na si Satanas po ngayon ay wala pa sa hindi pa nagsasuffer sa lake of fire o sa impyerno. Si Satanas po ngayon ay meron pang access sa heaven. Ito nga pong binabasa natin, dito po makita natin na si Satanas meron pang access doon sa langit. Pero sabi sa Revelation chapter 12 verses 7 to 12, ito po ang sinabi, humani adto nagsugod ang gira didto sa langit. Nakig-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. Verse 8, apan napildi ang dragon o gipapahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga Yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa mga tao sa tibuok kalibutan. So unsa daw tong dragon nga nakipag-away dito sa langit kang archangel Michael? Siya daw si Satanas. Napildi daw siya o giabog sa langit. Tanaw nato karon sa verse 10. Gihulog siya dinhi sa kalibutan, lakip ang iyang sakop nga mga anghel ni Satanas, ang mga demonyo. Ayha pa lang gihulog daw. Asa gihulog? Wala pa sa impyerno gihulog. Si Satanas na ining higayuna. Gihulog siya dinhi sa kalibutan. Itong gibasa natin ngayon ay hindi pa ito nangyayari. Pero malapit na itong mangyayari. Malapit at malapit na. Sabi rito, gihulog siya dinhi sa kalibutan, lakip ang iyang sakop nga mga anghel. Nganong gihulog man siya sapagkat dahil natatalo siya sa gera doon sa langit. Verse 10, humani adto nadungog ko ang kusog nga tingog dito sa langit nga nagaingon. Karon miabot na ang panahon nga ang mga tao luwason na sa Dios. Gipadayag na niya karon ang iyang gahom, ingon nga hari og ang gahom ni Kristo nga iyang pinili. So moabot na daw ang perfect salvation sa mga tao. Sino tong mga taong ito? Ang mga pinili sa ating Ginoong Dios, mga Christians. Kay gipalayas na gikan sa langit ang tigpasangil sa atong mga igsuon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil bato kanila ngadto sa atong Dios. Apan gipildi so unsa daw ang atubangan sa atong Ginoong Dios, siya ang tigpasangil daw. Basta tigpasangil sa mga magtutuo ngadto sa atong Ginoong Dios nga pag mayroong magtuto nagkasala, sasabihin niya siguro sa Diyos nga, tingnan mo yung mga anak mo, yung pinili mo, nagsala-sala na naman. So yun. Apan gipildi siya sa atong kauban nga mga tumutuo, pinaagi sa dugo sa karnero. Paano daw gipildi ang Yawa sa mga Kristohanon? Pinaagi sa dugo ni Jesus Christ nga nabuo sa cross ng Kalbaryo. Ikaduha, o pinaagi sa kamatuoran nga ilang sangyaw. So paano daw? Through the written word of God, nagisangyaw, gideclare, gitudlo sa mga Kristohanon ngadto sa kalibutan. O wala sila mahadlok nga mutahan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. So kini daw nga mga Kristohanon wala mahadlok sa ilang kinabuhi kung unsa man sila anumang mangyari sa kanilang buhay, hindi sila natatakot basta ang ilang inaatupag na sinusunod nila ang sugo ng ating Panginoong Diyos na turuan ang lahat ng tao sa buong mundo sa teaching ng ating Panginoong Kristo, teaching ng Kristyanismo. Verse 12, busa paglipay kamo nga nagpuyo sa langit, apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta ug sa dagat,
tungod kay mi kanaog na si Satanas diha kaninyo. Sabi ko pa kanina, si Satanas wala sa impyerno dahil hindi pa siya ihinulog sa impyerno sa lake of fire. After sa second coming pa siya, ihulog dito, gapusin muna siya sa abyss o kinailaliman sa yuta. Pagkatapos ng 1,000 reign of the Lord Jesus Christ, saka pa lamang si Satanas mahiagom or masinatian, maranasan niya ang grabe nga pag-antos o grabe nga kahirapan doon sa lake of fire. Pero sa ngayon, andoon pa siya sa langit. Meron pa siyang access doon sa God doon sa langit. Tapos, nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaluan niya nga mubo na lang ang gayud ang iyang panahon nga nahibilin. Kung maniini, gisunod dayon sa Ginoo. Iyon ang hulagway sa chapter 12 ng Book of Revelation. After that, gisunod dayon sa Ginoo ang pagpakita sa Antichrist. Doon ating nakita na si Satanas sa chapter 12, natalo sa gubat nila doon sa langit, hinulog siya dito sa lupa. Sa chapter 13, dito na din ipinapakita ang Antichrist na kung saan bibigyan ng kapangyarihan ni Satanas para itong Antichrist ito ang maghahari sa one world government. Sa ating kapanahonan karon dahil sa COVID-19, makita natin na meron ng papunta na tayo sa New World Order na kung saan yung New World Order na ito, sabi ng isang Christian doon sa Israel, ngayong taon na ito, baka ngayong taon na ito, ang lahat daw ng mga bata sa Israel ay lalagyan sa kanilang part of their bodies, lalagyan ng chip na kung saan tracking chip na siya, malalaman doon sa chip na yon na ibinaon sa katawan ng tao o ng bata, malalaman kung ano ang klaseng sakit na meron siya, tanan maano doon, tanan malalaman doon sa chip na yon. So, malapit na tayo. Andirito na tayo sa New World Order. Ngayon nga ay makikita natin na pinapractice na tayo. Kung anong gusto ng gobyerno, dapat yun ang masunod. O ang dahilan nila dahil sa COVID-19. Most Bible scholars interpreted C as crowds of people. Yung sinabi sa verse 1 na yung the beast daw ito, yung Antichrist daw ito, na ito ay manggagaling sa dagat o sa sea. Ang most Bible scholars interpreted sea as crowd of people. So ang Antichrist gikan sa katawhan sa tibuok kalibutan o dili gikan sa literal nga dagat. So itong Antichrist na ito ay political ito. Hindi ito religious kundi political ito na ito ang mag-lead sa one world government. Doon ay napulo ka sungay o 7 ka ulo o ang matag sungay may corona. Wala gisaysay sa Ginoo kung unsa ang kahulugan ni ining napulo ka sungay o 7 ka corona. Pero most Bible scholars says kini mga kingdom of power. Ang mga Bible scholars excited kayo sa 10 Nation League sa Europe as they believe nga mao kini ang 10 nations nga mo back up sa Antichrist. Pero sublion ko nga wala klaruha sa Ginoong Hesus ang kahulugan ni ining mga butanga. So walay klaro. Wala niya explain kung ano yung napulo ka corona o sungay. Ano ba yan? Sa verse 2, gihatag ni Satanas ang iyang gahom, trono o otoridad sa Antichrist. So, anaan na si Satanas, ang Antichrist ay duplicated kay Jesus Christ. Kaso lang political itong Antichrist na ito pag ma-reveal na ito. Sa verse 2, ito po ang sinasabi, Now the beast that I saw was like a leopard, but its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. The dragon gave the beast his power, his throne, and great authority to rule. So ang gahom sa yawa, ang authority sa yawa, ang iyang trono, maging ang kanyang trono, ay ibinigay niya sa Antichrist nitong political person na ito. So binigay na lahat ng dragon ang kanyang kapangyarihan.
Ang hulagway sa Antichrist sama sa leopard, ang tiil sama sa bear, o ang baba sama sa lion. Jesus Christ is the Lion of Judah. So merong similarity itong Antichrist na ito. Buod di pasabot, ang power o kakayanan sa Antichrist, dili lamang sa usara ka aspek, kung dili sa nagkalaing-laing aspeto. Therefore, he has almost all the answers of all human problems. Or siya ang savior sa kagubot, famine, o disunity sa kalibutan, even sa sakuna ng COVID-19. Kung andyan pa yan ang COVID-19. Posible nga na sa ating henerasyon ay masaksihan natin ang Antichrist. Yun na nga, some Bible scholars believe that the rapture will occur, mangyayari before the Antichrist. Meron namang mga Bible scholars that they believe na mangyari ang rapture o pagdagit sa mga Kristohanon, kukunin ang mga Kristohanon sa ating Panginoong Hesus sa kalagitnaan ng paghahari ng Antichrist sa mundong ito. Ibig sabihin, ma-experiencehan, maranasan ng mga Christians ang paghihirap dahil sa Antichrist. Dahil sa Antichrist. Yun na nga na, anumang mangyari, ang requirement sa rapture ay at least naniwala ka ang iyong buhay, makita ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong pagkatao, sa iyong buhay. Yun lang ang requirements. Nagatuoy, you believe na nanampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil nanampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, mismo ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang written word ay nakikita sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, gina-apply mo yan. Yun na nga na, whether the rapture will happen before the Great Tribulation because of the Antichrist, or in the middle of the tribulation because of the Antichrist, at least ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos ang dirito sa atin. Yun na nga na, meron tayong confidence. Bakit? Dahil sabi sa Revelation chapter 13 verse 8, para makasama to sa ating pag-aaral ngayon. Sabi sa Revelation chapter 13 verse 8, ang lahat na tao na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, aklat sa ating Panginoong Jesucristo, before the foundation of the world, ay hindi siya sasamba sa Antichrist. Hindi siya sasamba sa Antichrist. Ibig sabihin, pag ikaw ay totoong Kristohanon, pag ikaw ay totoong Christian, you are in Christ, sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag ang isang tao andoon sa ating Ginoong Jesucristo, anong hulagway sa taong yan? Hindi siya lumalakad sa flesh. Kung hindi lumalakad siya sa araw-araw niyang pamumuhay, he is guided by the Holy Spirit. He's filled with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng he's filled with the Holy Spirit? Ang tulong sa Ginoo ay makikita sa kanyang buhay. He is filled with the Holy Spirit. According to the Lord Jesus Christ, in John chapter 6 verse 63, ang kanyang pulong daw o ang kanyang sinasabi, ang kanyang word ay Spirit. Yun na nga na, dahil Spirit ang kanyang word, nagbibigay daw ito ng buhay. Maraming tao walang kabuhay-buhay kahit may buhay. Bakit? Dahil wala silang relasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang word ng ating Panginoong Hesus ay wala sa kanilang buhay, wala sa kanilang pagkatao. Iyon ang pag gusto nating lalo na sa mga Christians, kung gusto nating tayo ay spiritual Christians, punuin natin ang ating sarili ng Word of God. Ito nga ang ginagawa natin ngayon. Nag-aaral tayo sa word ng ating Panginoong Jesucristo dahil ito po ang kanyang command sa bawat Christian.
Sabi niya sa kanyang utos, ang lahat ng mga Kristohanon ay pupunta sa buong mundo at gawin ang lahat ng mga tao na kanyang mga disciples. Anong ibig ng sabihin ng disciples? Learner. Disciples. At ang napaloob sa disciples ay binyagan or bautismuhan ninyo sila, sabi niya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, at turuan ninyo sila sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Yun na nga ang discipleship. Yun na nga ang disciple, learner. Pag sinabi natin tayo ay disciple, tayo ay Christian, we are learner of the Lord Jesus Christ, of His teaching and Jesus Himself. Ating pinag-aralan yan. At wala iyang katapusan. Walang taong pwedeng magsabi na graduate na ako sa Bible. Walang taong pwedeng magsasabing niyan dahil ang pag-aaral natin sa ating Panginoong Jesucristo ay eternal life. Sabi sa John chapter 17 verse 3. So ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo ay andoon ang discipleship, pag-aaral natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang teaching. Ang gahong trono ug otoridad na angkon sa Antichrist gikan ni Satanas. Kining Antichrist usa lamang ka ordinaryong tao, parehas kanato, is only an ordinary man like one of us. Pero tungod ni Satanas gisikat siya dahil naa siya gahom, naa siya otoridad nga gikan sa yawa. Tungod kay ang trono gahom o otoridad mao'y gigamit ni Satanas in behalf lang sa Antichrist, display lang sa world government ang Antichrist. Pero ang nag-rule sa tibok kalibutan, si Satanas mismo. Si Satanas gyapon. Bakit? Display lang si Antichrist. Gahom otoridad at trono galing kay Satanas, so therefore display lang siya. Verse 3. Misunod nga may paghanga ang tibok kalibutan ngadto sa Antichrist. Sumunod ang buong mundo, almost majority ng mga tao sa buong mundo ay mi-follow kay Antichrist. So, munang gingon, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na marami talaga ang pupunta sa lake of fire o sa impyerno kaysa langit. Dahil sa ating binabasa ngayon sa verse 3 ng Revelation chapter 13 verse 3, ito po ang sinasabi. One of the beast heads appeared to have been killed, but the little one had been held. So makita natin dito ang duplicity na isam. Si Jesus Christ namatay, after 3 days siya ay nabuhay. Si Antichrist, sabi dito na one of the beast head appeared to have been killed, but the little one had been held. And the whole world followed the beast in amazement. So ang tibuok daw ng kalibutan, pero majority lang sa mga tao ito sa kalibutan. Majority sa mga tao sa kalibutan humahanga sa Antichrist dahil sa kanyang otoridad, dahil sa kanyang power, dahil sa kanyang provision sa mga or solution sa mga problema sa kalibutan ito. So humahanga karamihan sa mga tao sa mundong ito at ni-follow, ni-believe sila sa Antichrist. Usa sa mga ulo sa Antichrist may grabe nga samad. Pero kini naayo ang tungod niini mihanga ang tibuok kalibutan ug misubmit sa Antichrist. Kung paano namatay ang Ginoong Hesus og nabuhay after 3 days, kini giduplicate sa yawa pinaagi sa Antichrist. Verse 4. Gisimba sa mga tao sa kalibutan si Satanas o si Antichrist. So ito na ngayon. Si Satanas mula sa umpisa pa lang naghahanap ng mga taong magsasamba sa kanya. Sa tribulation period, marami na ang mga tao na sasamba sa kanya. Ngunit ang mga tao na sasamba ni Satanas at sa Antichrist, pihong pupunta talaga sila sa lake of fire. Ito po ang sinasabi ng verse 4 ng Revelation chapter 13. They worship the dragon because they had given ruling authority to the beast. And they worship the beast too, saying, who is like the beast, and who is able to make war against him. So ito ang comments ng mga tao nga mi-follow sa Antichrist. Na sino daw ang makakumpara ng Antichrist? Sino ang kayang makipagira sa Antichrist?
So ito ang sinasabi nila. Kung paano gapangita ang Ginoo sa mga taong magasimba kaniya, ganon din si Satanas. Naghahanap si Satanas ng mga taong sasamba sa kanya. Sa John chapter 4 verse 23, ito po ang sinasabi. But the time is coming and now is here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. So, ang tinuod daw nga magsasamba ay sasambahin nila ang Diyos Amahan o ang ating Panginoong Diyos in spirit and in truth. For the Father seeks such people to be His worshipers. Ito daw ang hinahanap ng God the Father na magsasamba. Ang Diyos Amahan o ang ating Panginoong Diyos ay naghahanap ng taong sasamba sa Kanya. Ang Yawa, naghahanap din. O si Satanas, naghahanap din ng mga tao. Verse 10 ng temptation ng ating Panginoong Jesucristo. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world under grandeur. So, ang pinapakita dito ng kagandahan sa mundo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinong nagpakita sa kanya? Ang si Satanas. Verse 9, Satan said, I will give you all these things if you throw yourselves to the ground and worship me. Sinong sinasabihan nito ni Satanas? Si Jesus Christ in his temptation. So, ang Yawa mismo makita natin dito sa verse 9 na siya po ay naghahanap ng mga sasamba sa Kanya. Sa last of the days, ang majority sa mga tao musimba na ni Satanas. Lakip na sa Antichrist. Sigurado nga ang muhanga og musimba ni Satanas og sa Antichrist kadto lamang ang mga taong dili interesado og walay hanaw sa pulong sa Ginoo. Walang kaalam-alam sa Word of God. Yun lang ang mga tao na masasamba ni Antichrist o ni Satanas. Dahil ang mga totoong Kristohanon, because they love the Word of God, they love the written Word of the Lord Jesus Christ, and they know it very, very well, they will not worship Satan and the Antichrist. Iyon na nga. Ang problema, kahit Kristohanon, they don't care the Word of God. Nabubuksan lang nila, nababasa lang nila ang Word of God sa panahon ng Sunday service. Kawawang mga taong ito. Dahil baka kung ilang i-update ang kanilang sarili, baka lalabas na hindi talaga sila totoo. Ang ating Panginoong Hesus, John chapter 10 verse 8, I know my sheep, and they follow me. And I give them eternal life. So, ang sheep o ang mga Kristohanon, ang mga disciples sa ating Panginoong Hesus, they follow the Lord Jesus Christ. They follow their teaching. They follow the command of the Lord Jesus Christ. They obey the Lord Jesus Christ. Pero, pag ang Word of God nang pinag-usapan, daghang mga Kristohanon, madaming Kristohanon, madaming Christians na walang interest sa Word of God. Paano sila masasabing Christians kung wala silang interest sa ating Panginoong Jesucristo? They are professing Christian. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, in the last days, many will say unto me, Lord, Lord, ganito ang ginagawa ko, nagpipreach, naghahayag ako sa iyong puno, nagpagagaling ako. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ko kayo kilala, pahawa kay sa akin. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko kayo kilala na kayo pala'y mga Kristohanon dahil ang ginagawa nyo ay contrary sa pinag-uutos ko sa inyo. Yun na nga na hindi pala kilala sila ng ating Panginoong Jesus Christ na Christian pala sila. Bakit? Taliwas ang kanilang pamumuhay sa gustong pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan mababasa natin sa kanyang written Word of God. Kaya nga, sinabi ni Apostle Paul, you must anuhin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus kung talagang ikaw ba ay mananampalataya talaga sa ating
Panginoong Hesukristo. Ang pahimangno sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon dili gayud magpalimbong. Daghang mga false prophet ang nga gamiton ang iyang ngalan nga moingon ako ang mangluluwas og daghan daw ang mutuo kaniya. So, sa ating kapanahonan karon maraming mga false prophet. Dami ang mga false prophet. Sabi dito sa Matthew chapter 24 verses 4 to 5, ito po ay warning ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Christian unbelievers, kundi sa mga Christians ito na word na ito na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa chapter 24 verse 4, Jesus answered them, "Watch out that no one misleads you." Verse 5. Chapter 24 ng Matthew, verse 5. "For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will mislead many." Matthew 24, verse 11. "And many false prophets will appear and deceive many." So daghang mga false prophet, yun na nga, mag-iingat talaga tayo na mga propeta. Yung mga self-proclaimed prophets na sinasabi nila na ako ang propeta. Ano ba ang requirements ng isang prophet sa Ginoo, sa Lord? From the Old Testament down to the New Testament. Sa Old Testament, Book of Deuteronomy, doon mo makita kung ano ang requirements ng isang propeta, isang prophet sa ating Panginoong Diyos. Pag siya ay prophets, pag meron siyang sinasabi, dapat talaga ay 100% mangyari ang kanyang sinasabi. Pag hindi mangyari ang kanyang sinasabi, tapos sinasabi niya na ito ang sinabi ng Panginoon, siya ay false prophet. So yun na nga, mag-ingat tayo sa mga prophets, self-proclaimed prophets na sinabi nila na sila ay prophets. Busa, mga Kristohanon, magbantay gayud kita, kay gipahimangnuan na kita sa Ginoo. Verses 5 to 6 ng Revelation chapter 13 verses 5 to 6. Gitugutan ang Antichrist sa Dios sa pagpasipala kaniya og paghari sa tibuok kalibutan sulod sa 3 ka tuig og tunga. So, 3.5 years. Meron tayong teaching na ang Great Revelation ay mangyari for 7 years. So, ang Antichrist gitugutan nga maghari for 3.5 years. Anong sinasabi sa verse 5 ng Revelation chapter 13? "The beast was given a mouth, speaking proud words and blasphemies, and he was permitted to exercise ruling authority for 42 months. So itong 42 months, equivalent ito sa 3.5 years. Verse 6, "So the beast opened his mouth to blaspheme against God, to blaspheme both his name and his dwelling place, that is, those who dwell in heaven." Sa tanaw sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, walay makatupong sa gahom og abilidad sa Antichrist. Pero ang tinuod, kini gitugutan lamang sa Dios. Nganong gitugutan man kini sa Dios? Para ang mga taong mo-reject sa kaniya, naga-reject sa kanya, talagang makuha talaga sa Antichrist. Ang pagpasipala o paghari sa Antichrist sulod lamang sa 3 ka tuig og tunga, kay maora man kini ang gitugot sa atong Ginoong Dios. Bisan unsa nga kalisod sa kinabuhi sa mga Kristohanon, ano mang kahirapan na yan, ito po ay gitugot sa Dios para masulayan ang atong pagsunod sa Ginoo. Alam na sa Ginoo na ang isang tao musunod ba siya o hindi, pero iya lang kining gitugot para makita niya ng tawhana mismo kung siya ay musunod ba talaga o hindi ba musunod. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, remember the whole way by which He has brought you these 40 years through the desert, so that He might, by humbling you, test you, to see if you have it within you to keep His commandments or not. So, ang pagdala sa ating Panginoong Diyos sa mga
hard-headed na mga Israelita sa wilderness for 40 years is to teach them whether they obey the Lord or not. Yun na nga na ang 20 years above nga kinuha ng ating Panginoong Diyos mula sa Egypt to Israel to Canaan, 20 years above, ito po sila ang matitigas, ang kanilang mga ulo, hard-headed people. Yun na nga na sila ay hindi nakapasok sa promised land ng ating Panginoong Diyos. Yung 20 below, yun lang ang pumasok. Yun ang tinatawag nila na Joshua generation. Pero si Joshua mas matanda pa ito. Ito po ay 20 below, yun lang ang nakapasok sa promised land na ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa Old Israel and the Old Testament. Verse 7, nakigubat ang Antichrist sa mga Kristohanon diin gibuntog niya sila. So ang Antichrist, in tribulation period, I believe, nakigubat sa mga Kristohanon. Sabi dito, ng verse 7, ito po ang sinabi. Bakit nasabi kong mga Kristohanon? Ito po ang sinabi. The beast was permitted to go to war against the saints. So, sinong itong saints? And conquer them. So, ang mga saints daw, ang and his soldiers, nakigubat sa mga Kristohanon, sa saints, and conquer them, o gipildi ang mga Kristohanon. Some Bible scholars says that this saints is the Israelites or the Jews. Pero tiningnan ko sa Greek word kintong saints, sa lahat ng saints na nakasulat sa Revelation, according sa lexicon ni, kanino ba yun? Yung mayroong Hebrew lexicon, Hebrew and Greek lexicon, tiningnan ko doon, ang sinabing saints doon, meaning hagios, meaning consecrated, blameless. Basta, yun ay naglalarawan sa mga Kristohanon. Yun ay naglalarawan sa mga Christians. So, kung ating titingnan ngayon, ang bansang Israel, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Naghihintay pa sila ng kanilang Messiah o ng kanilang Christ dahil nireject nila na Messiah si Jesus Christ. Hanggang ngayon. Yun na nga na, kung itong sins na ito ay doon mo ilagay sa mga Israelites, ibig sabihin sila na mga Israelites, sila na mga Diyos na hindi na naniniwala sa ating Panginoong Isos, sila ay concentrated people sa ating Ginoong Diyos. Sila ay panag-iya sa ating Panginoong Diyos. New Testament na ang katauhan sa ating Panginoong Jesucristo ay ang naniwala lamang sa Kanya. Halimbawa, sa passage ng John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sino yang nag-believe sa ating Panginoong Jesucristo? Yun ay mga Kristohanon. Kahit ikaw ay Chinese ka man, ikaw ay American ka man, ikaw ay matalino ka man, hindi ka man matalino, as long as you believe the Lord Jesus Christ, you are His people. Isa ka sa katauhan ng ating Panginoong Diyos. Yun, diyan tumama ang sins na binabasa natin ngayon sa Revelation chapter 13 verse 7. Itong sins na ito ay mga Kristohanon dahil ang mga Israelites sa kapanahon ng ito hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Israelites ngayon sa Israel ay kukunti lamang ang naniniwala. Sa 100% siguro meron lamang mga, ewan ko kung umabot ba ng 10% ang mga Hudyo sa ngayon 2020 na naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ay kanilang Messiah. So, kung 10% lang, 90% ng mga Israelites ay sa harapan sa ating Panginoong Jesucristo, sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, to those who receive Jesus Christ, to those who believe in His name, He give the power or authority to become
God's children. Sa lahat na hindi nananampalataya ng ating Panginoong Hesus, kahit siya ay Hudyo, kahit siya ay Israelites, hindi siya child of God. Yaon ang requirements sa New Testament. At least, dumaan ka sa ating Panginoong Jesucristo. I am the way, sabi ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. So, babasahin ko ulit. Revelation chapter 13 verse 7. The beast was permitted to go to war against the saints and conquer them. Gitalo ng Antichrist mga Kristohanon. He has given ruling authority over every tribe, people, language, and nation. Ang Antichrist daw ay majority sa buong mundong ito, hindi naman lahat, majority sa mundong ito ay under sa kanyang authority. Under sa kanyang ruling authority. I do believe nga ang mga Kristohanon nga panakpon, silutan o patyon ay katulamang mga dili faithful sa Ginoo. Kay matod pa sa Revelation chapter 12, verses 13 to 14, meron din mga Kristohanon nga inilagay sa ating Panginoong Diyos sa safe place. Ang babae nga nagsimbolo sa mga Kristohanon. Revelation 12, 13 to 14, ang babae dito ay figure of speech sa mga Kristohanon. Grupo ng Kristohanon. Dalon sa Ginoo ngadto sa kamingawan ug atimanon dito, sulod sa tulo ka tuig ug tunga para makalikay sa kabangis ni Satanas o sa Antichrist. Ito rin larawan ng rapture din ito sa isang grupo ng mga Kristohanon. Basahin natin. Now, ito po ang mababasa natin sa Revelation chapter 12 verses verses 13 to 14. Verse 13. Now when the dragon realized that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. Verse 14. But the woman was given the two wings of a giant eagle so that she could not fly out into the wilderness. She could fly out into the wilderness to the place God prepared for her, where she is taken care of, away from the presence of the serpent for a times and a half a time. Ibig sabihin, 3.5 years. A time, 1 year, a times, 2 years. Basta ang calculation dito sa verse 14, 3.5 years, safekeeping itong grupo ng mga Kristohanon sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, para hindi nila maranasan ang kabangis, ang grabe na pahirap ng Antichrist sa mga Kristohanon. Revelation chapter 12:17, napangod pag-ayo si Satanas tungod kay nakalikay ang faithful Christian sa iyang kabangis, og nakig-away na lang siya sa mga nabiling mga Kristohanon. So, inom sa tagtoy. Revelation chapter 12 verses 13 to 14, grupo ng mga Kristohanon safekeeping to the wilderness. Chapter 12 verse 17, grupo ng Kristohanon, wala sila sa safekeeping ng ating Panginoong Diyos sa kabangis or anger with the Antichrist. Verse 17, ito po ang sinabi ng chapter 12. So that raised at the woman and went away to make war on the race of her children. Kinsa ning children? Race sa children sa babae. Those who keep God's commandments and hold to the testimony about Jesus. So kinsa ang mga tao? Sino po ang mga tao na nagahupot o nagahold ng nag-keep ng commandments ng ating Panginoong Jesucristo at nag-hold ng testimony sa ating Panginoong Jesucristo? Ang mga Kristohanon lang. Only the Christians. So sila daw ay the race of your children, those who keep God's commandments and hold the testimony about Jesus. Sila ang pinahirapan ng Antichrist. Iyon na nga na mabili ang rapture, mahitabo man sa wala pa ang Antichrist o dito na sa kalagitnaan ng Antichrist. At least tayo ay totoong Kristohanon
kung sa middle man mangyari, andyan na si Antichrist, meron na tayong alam na natin kung anong gagawin natin. We must persevere to the end para kuan. Pero yun na nga ang sinabi sa verse 13 to 14, merong grupo ng mga Christians keeping sa ating Panginoong Diyos. At sa verse 17, merong grupo ng mga Christians na kanilang naranasan ang pahirap ng Antichrist. Yun na nga na meron ding rapture, meron ding safekeeping sa ibang grupo ng mga Christians. They are the loyal Christians, they are the faithful Christians to the Lord. Revelation chapter 3 verse 10, tungod kay masinugtanon man sila sa Ginoo, ilikay sila sa umaabot nga mga kalisdanan aron sa pagsulay sa tanang mga tao. Sa Revelation chapter 3 verse 10, ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa grupo ng mga Christians. Because you have kept my admonition to endure steadfastly, I will also keep you from the hour of testing that is about to come on the whole world to test those who believe on the earth. So ano ba itong testing na ito? Pwedeng testing ito sa ating Panginoong Diyos. Ito ang parusa ng ating Panginoong Diyos sa mga non-Christians. Hindi masali ang mga Christians dahil pag ang ating Panginoong Diyos ang nagparusa sa kanyang mga kaaway on this time sa tribulation period, walang Christians na masama sa kanyang parusa. Doon na sila safekeeping. Pwede rin na kung ang Antichrist ay magparusa, kagaya sa atong nabasa kanila, merong safekeeping pa rin ang ating Panginoong Diyos kahit dito lang sa mundo. Sabi, ulitin ko pagbasa, because you have kept my admonition to endure steadfastly, I will also keep you from the hour of testing that is about to come on the whole world to test those who live on the earth. Ang mga faithful nga sa Ginoo mao kini ang iyang pinalabi. Subong nga palandungon nga ang mga Kristohanon itugod di ay nga buntugon sa Antichrist. Siguro o sa kini sa bunga o silot sa Ginoo sa mga gahig ulo nga mga Kristohanon. Doon ay mga Kristohanon nga gahig ulo. Nagpost ko kanina sa Facebook nga kung ikaw ay Kristohanon, dili ka na pugson nga magsimba pag Domingo. Dahil daghang mga Kristohanon nga dili gasimba pag Domingo. So kung ikaw tinul nga Kristohanon, dili ka na pugson dahil sugo na sa Ginoo nga pag Sunday or Sabat, ikaw gayon nga Kristohanon, ikaw nga iyang katawan, muadto gayon sa fellowship sa iyang mga kanakan para padayon nga simbahon ang atong Ginoong Dios with the fellow Christians. Pero kung dili ka mo simba dito sa pag Domingo, abuluyagon ka nga Kristohanon. Wala ka mo submit niya ng specific nga command sa ating Panginoong Hesus o sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ay hapay noong karon magsikat-sikat og simba na gi-lockdown na ang mga kasimbahanan. Ay hapa mo sikat-sikat nga unta na simba pag Domingo kay mo simba ko. Pero kung naay simba sa Domingo dili mo simba. Walay klaro manang mga gahig ulo nga mga Kristohanon. Ang tanang tribo, katawhan o kanasuran ilalom sa pagmando sa Antichrist. Lisod makatago ang mga Kristohanon sa Antichrist. Nga naman, kung ikaw Kristohanon nga doon ay cellphone, ang cellphone doon ay chip. Doon ay chip din. Nga kung saan, ang imo ngalan, asa ka nagpuyo, unsay imong grado, dahil munang ibutang nimo sa imong cellphone, tracking device na naa. Munang, pag nag-open ko o nananaw ko o halimbawa mag-download ko na akong gi-download, nakabutang dito nga ni ako sa Bara Misamis Oriental o Paul Misamis Oriental or ni ako sa Cagayan de Oro muna nganong nahibalaan man dahil sa atong cellphone nga donay chip nga nakabutang dito. Yun na nga na sa panahon sa Great Tribulation ang mga Kristohanon lisod magtago sa Antichrist. Gani sa bansang Israel karon, matud pa ni Amer Sharfati o sa ka Bible scholar Christian, sabi niya nga karong tuiga daw ang tanang mga bata sa bansang Israel ay i-order na ni Netanyahu ba na nga
butangan og chip ang ilang part sa ilang lawas. Para asa ni siya? Para matrack sila kung doon na ba sila sakit, unsa ba ilang kuan, basta inana. So butangan ang chip ang ilang kuan. So muna nga sa atong kapanahon ng karon di naman ta basta-basta makatago. So lisod sa pagtago. Pangdakpon ang mga Kristohanon og silutan pagahukman og patyon ang uban niini. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, iyang warning, iyang pasidaan na daan, Matthew 24 verse 9, then they will hand you over to be persecuted and will kill you. Kinsa iyang giingnan ani? Ang kanyang mga disciples. Kinsa iyang mga every Christians nga mituo sa ating Ginoong Jesucristo, whether he is an Israelite, whether he is a Chinese, American, or a Filipino, muna ang mga Christian kanon, munang i-persecute. You will be hated by all the nations of my name. So, muning ito po ang warning ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago at ngayon malapit na mangyari na. At sa ibang mga bansa nga na hindi open ang Christian doon ay nangyari na ito. Tribulation na sa kanila. Revelation chapter 13 verse 8, ito po ang sinasabi. Ang tanang tao nga wala may sulat ang ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi, maora ang musimba sa Antichrist. Ito po ang sinasabi ko kanina. Na pag ikaw ay totoong Christians, hindi ka mag-alala. Bakit? Kung andito ka pa sa mundo ito na mayroong Antichrist, hindi ka talaga sasamba o magpatatak sa chip para magbigay ng loyalty to Antichrist. Sabi ng verse 8 ng Revelation chapter 13 verse 8, and all those who live on the earth will worship the beast. Anong all? Majority of the people on this planet earth will worship the beast. Everyone whose name has not been written since the foundation of the world in the book of life belonging to the Lamb who was killed. So pag ang isang tao na ang kanyang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin niyan he is a non-Christian. Dahil lahat ng totoong Christians, ang kanilang mga pangalan ay nahisulat sa Book of Life ng ating Panginoong Jesucristo. Once na inutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang 73 leaders to evangelize, at nung sila ay umuwi na, masayang-masaya sila. Bakit? Sabi nila sa ating Panginoon na masayang sila dahil kahit ang mga demonyo ay nag-submit sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit sila ay masaya. Dahil mismo ang demonyo ay nag-submit sa kanila. Kinurik sila ng ating Panginoong Jesucristo at ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong magsaya dahil niyan. Magsaya kayo dahil ang inyong pangalan ay nahisulat na sa kalangitan. Or nahisulat na sa Book of Life. Saan yan natin mababasa? Sa Luke chapter 10, something verse 19. Yun na nga na, all those who live on the earth will worship the beast. Kinsa ni sila? Everyone whose name has not been written since the foundation of the world in the book of life belonging to the Lamb who was killed. So kung ikaw ay totoong Kristohanon, ang tanong din dito, paano mo malaman na ikaw ay totoong Kristohanon? Pag ikaw ay puno ng word ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni King David, thy word is the lamp unto my faith and the light unto my path. So, unsa ang naghayag sa adlaw-adlaw natong kinabuhi? Ang pulong sa Ginoo. Unsa ang nagdanag? Ang pulong sa Ginoo. Lamp suga sa aking mga tiil, and the lights liwanag sa aking daraanan. Iyon na nga na, kung ikaw ay totoong Kristohanon, dapat makita ang ating Panginoong Sos sa iyong pagkatao. Dapat ang kanyang written word ay ino-observe mo, ino-obey mo ang kanyang written word. Amen? Mas maayo nga sigurado kita sa langit kaysa mutuo ka nato ang mga demonyo. Ito po ang sinasabi ko kanina. Luke chapter 10 verses 17 to 20. Ito ang sabi dito.
70 elders. Luke chapter 10 verses 17 to 20. Then the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons submit us in your name. Verse 18, so he said to them, dito sabi sa verse 18, so he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Look, I have given you authority to tread on and scorpions, figure of speech sa yawa or demons, and on the full force of the enemy, and nothing will hurt you. Verse 20, dito nag-correct ni Jesus Christ ang mindset sa 72. Nevertheless, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your name stands written in heaven. So, kung ikaw ay tinood, kung ikaw ay totoong Christian, your name is written in the book Lambs of Life. Maabutan mo man o hindi, maabutan mo man ang tribulation period because of the Antichrist, you are confident na hindi ka sasamba ng Antichrist because ang sasamba ng Antichrist, yun lang ang mga non-Christians. Bakit? Anong rason bakit papatayin ang mga tao na hindi sasamba sa Antichrist? Bakit sila tataka ng mga right hand or left hand o saan bang part sa ilang lawas para magbigay ng loyalty to Antichrist? At itong loyalty na ito sa Antichrist, ito po ang hindi maibibigay sa mga Christians. Yun nga nasabi ko kanina, more or less Christians will be in the tribulation period made by the Antichrist. Because kung dili ka Christian, dili ka na pugson sa Antichrist na magpatatak. Pero kung Christian ka, pugson ka niya dahil alam mo nga pag musimba ka sa Antichrist, papunta ka talaga sa lake of fire. Amen? Yun. Kung ang ngalan sa usa ka tawo na isulat sa libro sa kinabuhi, doon na siya kasiguruhan nga dili malimbungan sa Antichrist o dili gayud siya musimba niini. Unsa pa ang ka tawo musimba sa Antichrist? So ipinakita ng daan sa ating Panginoong Jesucristo through Apostle John kung anong mangyayari pang ang isang tao ay sasamba ni Antichrist. Revelation 14 verses 9 to 11. Revelation 14 verses 9 to 11. Ito po ang sinusulat. Ito po ang nireveal sa ating Panginoong Hesus through His church. A third angel followed the first two, declaring in the loud voice, if anyone worship the beast or the Antichrist and his image, and takes the mark on his forehead or his hand, that person will also drink of the wine of God's anger that has been mixed and diluted in the cup of his wrath. And he will be tortured with fire and sulfur in front of the holy angels and in front of the Lamb. So unsa daw? I-torture siya sa atubangan, sa presensya ng mga anghel sa Ginoong Diyos o sa atong Ginoong Jesucristo. Sinasabi yan sa verse 10 ng chapter 14 ng book of Revelation. Verse 11, and the smoke from their torture will go up forever and ever. And those who worship the beast and his image will have no rest day and night, along with anyone who receives the mark of his name. So, nagpaalala ng daan ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat na sasamba ng Antichrist, ng dragon, ng false prophet. They will suffer no rest day and night sa torture na gagawin ng ating Panginoong Diyos sa harap ni Jesus Christ and to His angels. Walay hunong ang ilang pag-antos sa lugar sa kasakitan. Ang mensahe sa Ginoo nga maglahutay ug magmatinud-anon. Verse 12, ito pong sinasabi ng Revelation chapter 13. This requires the steadfast endurance, paglahutay of the saints. Kinsa maning saints? Sinabi ko na kanina na most probably the Christians.
This requires the steadfast endurance of the saints, those who obey God's commandments and hold to their faith in Jesus. Kinsa ang nag-obey sa commandments sa atong Ginoong Jesucristo o nagatuo sa atong Ginoong Jesucristo? Ang mga Christians lamang. Israelites did not submit to the Lord Jesus Christ. They even called Jesus Christ as greasy. So paano sila magkaroon ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo? This requires the steadfast endurance of the saints, those who obey God's commandments and hold to their faith in Jesus. Bisag lisod kaayo ang pagpaantos sa Antichrist. Dili gayon mo pasakop sa ila, kay mas mabangis pa ang silot sa Ginoo sa mga tao nga motalikod sa ilang pagtuo kaniya. Ang libro sa kinabuhi mao ang ticket para makasulod sa lugar nga giandam sa Dios sa iyang katawhan. Revelation 21 verse 27, ito po ang sinabi, "But nothing ritually unclean will ever enter into it, nor anyone who does what is detestable or practices, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life." Anong lugar to nga pagkasudlan? Sa mga tao nga nasulat ang ilang pangalan sa Lamb's Book of Life? The new heaven and the new earth. Sumuna ang gingon. Ang Book of Life mao ang basihan para makalingkawas ang usa ka tawo ngadto sa impyerno. Revelation chapter 20 verse 15. Ito po ang sinabi, "If anyone's name was not found written in the Book of Life, that person was thrown into the lake of fire." Paano masulat ang pangalan mo sa Lamb's Book of Life? Maniwala, mananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Balikon ko ang passage na sinabi niya, Revelation, John chapter 1 verse 12, to those who believe in His name, the name of the Lord Jesus Christ, He gave the power to become children of God. Wala na ilain pa. Not religion, not your good works, only faith in the Lord Jesus Christ. Sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sinabi sa John chapter 3 verse 18, titingnan ko muna dahil John chapter 3 verse 18. Ba't ang tagal mo? Ayaw magpakita. John chapter 3 verse 18. Ito po ang sinasabi ng John chapter 3 verse 18. Verse 18. Whoever believes in Him, the Lord Jesus Christ, whoever believes in the Lord Jesus Christ is not condemned. But whoever does not believe is condemned already. Why? Because he has not believed in the name of the only Son of God. Paano maging isang totoong Christian at maisulat ang kanyang pangalan sa Lamb's Book of Life? Believe in the Lord Jesus Christ so that you will not be condemned. Verses 9 to 10. So napadayang verses 9 to 10. Revelation chapter 13 verses 9 to 10. Ang pahimangno sa Ginoo mahitungod sa paglahutay ug pagka matinud-anon sa usa ka Kristohanon ngadto kaniya. Verse 9. If anyone has an ear, he had better listen. If anyone is meant for captivity, into captivity he will go. If anyone is to be killed by the sword, then by the sword he must be killed. This required steadfast endurance and faith from the saint. So, kinahanglan daw kini sa paglahutay. Nangangailangan ito ng paglahutay, endurance, and faith, pagtuo from the saints to the Lord Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang manatiling faithful hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya nga, pagharap natin sa ating Panginoong Diyos, if you are faithful Christian,
ang maririnig mo sa ating Panginoong Diyos, ganito, "Well done, good and faithful servant." Not faithful pastor, not faithful bishop, not faithful evangelist, but faithful servant. Matinud-anon nga Kristohanon. Paano ka matinud-anon kung pag Sunday ay hindi ka ng ating Panginoon kasama ang fellow Christians? Paano ka maging matinud-anon, faithful Christian, kung hindi ka naman sumusunod sa gusto, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? You are unfaithful. Kung karon pa lamang dili ka matinud-anon sa Ginoo, possible nga maagian mo ang mga kalisdanan nga gisulti ng daan sa Book of Revelation. Nagpahinangno ng daan ang Ginoo sa mga Kristohanon para dili kita makuratan, labi na gyud ang mga buluyagon nga Kristohanon. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3, sabi niya doon, mapalad ang mga taong nagbabasa sa aklat na ito. Sabi niya, they were exceedingly happy. Makarios ang sinabi doon diyan sa blessed in the Greek words. Meron pa akong sasabihin. Bakit ba palaging ang nagtuturo ng Word of God palaging sinasabi na Greek word, Hebrew word? Bakit ganon? Kasi po, ganito. Ang Old Testament ng Bible, ito po ay sinulat ng Hebrew. Native language ng Old Testament Israelites, Hebrew word. Ang New Testament naman ay isinulat po ng Greek word. Merong part na kukunti lang Aramaic, pero Greek word talaga ang ipinapasulat ng ating New Testament. Bakit ganon? Bakit hindi English? Bakit Greek word sa New Testament? Dito lang sa New Testament. Bakit Greek word? Kasi sa 1st century AD, ang known word po, sa known word ay nasasakupan sa Roman Empire. Ang kilalang mga nation sa New Testament ay under sa Roman Empire. Ano ba ang gamit ng Roman Empire na salita? Ang gamit nila ay hindi Romano nga salita, kundi Greek na salita nila ni Alexander the Great. Hanggang sa Roman Empire, ito ang salita ng known word na maunawaan sa lahat sa New Testament. Ito po ay Greek word. Kagaya sa atin ngayon, yun na nga na pinipilit kong magsasalita ng Tagalog kahit medyo baluktot na yung dila ko dahil umalis ako ng Maynila 1997 pa. Mula 1997 hanggang ngayon ay 20 ilang taon na, almost 23 years. So medyo baluktot na ang dila ko. So sa ating kapanahonan karon dito sa Pilipinas, ang maunawaan talaga na salita, maunawaan sa mga Ilonggo, Ilocano, maunawaan sa dito sa Mindanao, sa Visayas ay ang Tagalog. Kung magsasalita ka ng Bisaya, pwedeng maunawaan lang dito sa Mindanao at saka sa Cebu. Sa Tagalog, hindi na maunawaan. You are just like speaking in other tongues. Yun naman talaga. You are speaking in other tongues dahil hindi nila maunawaan. Speaking tongues. So kung Tagalog ang dialect or language na gagamitin natin, buong Pilipinas maka-intindi nito. So yun na nga na pinipilit ko magtagalog para sa lahat mga kasamahan ko sa Manila, kahit sila ay makakaintindi rin. Si Ma'am Evelyn Calob, ang dati kong kasama sa Korean International Ministry sa Novaliches, Quezon City, ay nanood. Hello. Saka si Pastor Rafi Velasco, maying hapon o magandang hapon sa inyo. So yun na nga na kinahanglan nga mulahutay kayo siya o dili mo talikod sa iyang pagtuo ni Jesus Christ. Para sa pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating marinig ay, well done, good and faithful servant. Kahit hindi ka mayaman, pero ikaw ay nagpursige, naglahutay. Nagpasidaan ng daan ang Ginoo
nga ni ana unyang panahona during the tribulation period, daghang mga Kristohanon ang mobiya sa ilang pagtuo tungod sa kalisdanan. Matthew 24 verses 11 to 12, ito po ang sinasabi. And many false prophets will appear and deceive many. So, ang false prophet talaga, maraming madideceive. Isa na ni Ana ay si Sado. Si Sado ay believe nga false prophet siya. So sa ako lang na. Nasa sa inyo, pero sa ako na dahil marami siyang sinasabi na malayo sa written word of God. Verse 12. So ibalik ko. And many false prophets will appear and deceive many. Daghan gyud ilang madeceive. Marami ang kanilang madeceive. And because lawlessness will increase so much, the love of many will grow cold. So maraming mga Christians that their love of the Lord and the love of their teaching of the Lord and the love of their fellow Christians will grow cold. But the person who endures to the end will be saved. So unsa daw? Ang mulahuday, ang magpatuloy hanggang wakas, siya lang po ang maliligtas. Bakit? Pag ang isang Christian ay tumigil sa Kristohanong pagtulunan in Christian teaching, then wala na siya, hindi na siya Christian. Hindi na siya wala na siyang pakialam sa Christian teaching. Wala na siyang pakialam sa Christian na pamumuhay. Wala na siyang pakialam sa buluhaton or ministry ng Christian. Bakit? Siya po ay tumigil na. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, but the person who endures to the end will be saved. Dahil siya lang ang nag-endorse to the end, naglahutay. Pag tumigil, wala na siyang pakialam sa Christian teaching o Christian life. Dahil tumigil siya Ang dili mo lahutay, dili sila mo lahutay, kay naanad man sila sa easy Christian life nga walay pag-sacrifice para sa Ginoo. Pakatandaan natin, ang requirement sa ating Panginoong Hesus, those who want to be my disciples, He will deny Himself, take up His cross, and follow me. Ang imong gusto, dili na imong gusto. Ang gusto mo na ngayon ay ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. He will deny Himself, sacrifice, take up His cross, and follow me. Maraming mga Christians nga wala ganing aircon, di sila musimba sa fellowship nga walay aircon. Dito sila mamili sa mga aircon dahil lami ang kanilang plaster o pwede pa silang matulog. Ang mga Kristohanon sa syudad talo sa Kristohanon sa bukid. The Christian sa bukid ay dahil sa ilang gusto nilang umatiin ng Sunday service, naglalakad sila ng mga 7 kilometers, 3 kilometers dahil walang sasakyan doon. Nagsakay sila ng baka o kabayo makasimba lang. Pero dito sa syudad, ang mga Christians, wala, mamimili ng simbahan dahil maraming simbahan dito. Yun na nga maraming mga Christians na walang sakripisyo. They did not denying themselves. Ang atong sitwasyon karon sa COVID-19, practice na kini sa one world government or new world order. Karong tuiga, magsugod na ang pag-isyo ng national ID para dali ra malocate sa government. National ID. So, saan yung national ID? National ID lang sa ato karon. Pero sa sunod, chip na ang ilubong para malocate ang kwan. Pag mubiyahe ka, pag chip manggod ang ilubong sa part sa imong lawas, pag mubiyahe ka sa laing nasod, dili ka na kinahanglan og passport. Nga naman, naana tanan sa imong chip. Naana di ang kwarta nimo kung pila imong account sa bangko. Basta naana tanan. Wala na kuan. So karon sa ato karon, national ID lang muna. Pero not many years from now, chip na ang marami tayong nababasa sa internet na chip na galing pa kay Bill Gates ang ilalagay sa part ng tao, parang quarantine sa anong tawag nito, meron ng
panglaban sa COVID-19 at kailangang i-inject ito sa isang tao para hindi siya madaling mahawa nitong sakit na ito. Busa be prepared sa one world government or New World Order. Ang New World Order, nag-umpisa na yan. At sa atin ngayon, New World Order na tayo. O one world religion, nga ang leader ay si Antichrist, so one world government, o ang fake prophet, whose master is Satan himself, ay maoy mo leader sa one world religion. So, ang mo leader sa one world government ay political. Ang mo lead sa one world religion ay religious, siyempre. So, lahi si Antichrist, lahi si kinsaman ang religious person nga pwedeng ibutang sa one world religion. Kini doon na gyud kaayong mahitabo og basin sa atong kapanahunan mahitabo na kini. Doon lagi kayo. Dagantang mabasa sa internet nga kining 5G mo na ning mo control dayon kining 5G. Basta may nabasa ako kanina sa Facebook. So doon lagi kayo. Whether free tribulation, wala pa'y Antichrist, may tabo ng rapture, or dito na sa kalagitnaan, 3.5 years, magkaroon ng rapture sa mga Kristohanon, at least, you are a true Christian. Kay ang luwason sa atong Ginoong Dios kadto ramang tinuod nga Kristohanon. Pero kung dili ka tinuod nga Kristohanon, matod pa sa Romans, basahin ko lang ang Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, ito ay nagpapakita ng hulagway ng totoong Christian. Sabi rito, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. In NIV itong ginamit ko. Kulang itong NIV. Kung King James ang basahin natin sa King James, ay meron yung kadugtong. Ang kadugtong doon, ang kadugtong James ay yung hindi lumalakad sa flesh, kung hindi lumalakad espiritu. Walk by the Spirit. So sabi dito sa King James, ito ang King James, there is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. Pag sinabing which are in Christ Jesus, yan ay Christians. Tapos may karugtong, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, paano? Ang araw-araw na pamumuhay mo, you are guided by the Holy Spirit. Yun ang Christian. You are filled by the Holy Spirit, filled by the Word of God. You are Christian, not neglecting. Hindi yung walang interest sa Word of God. Pag Word of God na gani, inaantok na. Paanong masabi mong Christian ka, disciple ka ni Jesus Christ? Ang disciple ay learner ng ating Panginoong Hesus. Busa, mangandam kita igsoon. Mangandam kita na tayo ay atong yung i-evaluate ang atong kaugalingon, ang ating sarili, kung tayo ba ay totoong Christian. Nakikita ba ang ating Panginoong Hesus sa ating pagkatao, sa ating pamamahay? Yun ang totoong Kristohanon. So, medyo matagal ngayon ang dahil marami tayong napagdiskasan. So, naway sa lahat ng nanonood sa video na ito, naway ang panalangin o ang blessing sa ating Panginoong Diyos ay sumainyo palagi as long as you continue serving the Lord. Dahil pag di mo mag-continue, putol. Continue serving the Lord and according to your faithfulness sa ating Panginoong Hesus. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. Sa tanang mga Kristohanon, o ang tanang mga nakad sa Diyos magaingong, Amen, Amen, and Amen. Maayong gabi
sa tanan.